Mayroon akong kontrata sa isang napakasukladang babaeng CEO. Ako ang magbibigay ng dekalidad na jeans. Magbabayad siya ng 5 milyon. Pagkapanganak ng bata, bayad na ang pera, tapos na ang usapan. Aalis na ako agad. Pero sino ba namang mag-aakala na may pambihira akong galing? Isang tira, kambal agad. Sa labas ng operating room, nagkakagulo ang lahat. Sinamantala ko ang gulo at itinakas ang kapatid na mas mahina ang iyak. Tinangay ko ang pera at tumakas. Sa loob ng 6 na taon, nag-alaga ako ng manok at nagtanim ng gulay sa probinsya. Pinalaki kong malusog at makinis ang balat ng anak ko. Hanggang sa isinama ko ang anak ko sa syudad sakay ng aming tricycle para magbenta ng gulay. Isang Maybach ang huminto sa harap ko. Bumaba mula rito ang isang batang lalaki na formal ang kasuotan. Ang itsura niya, kamukhang kamukha ng anak ko. Itinuro siya ng anak ko. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha. Kailan mo pa ako niloloko? Para magkaanak ng isa pa rito sa syudad. Ang sigaw na iyon ng anak kong si Jiang Xiaoman. Talagang umalingaw-ngaw at puno ng drama. Napakalakas at buong buo. Ang mga ale at mamang nagtitinda ng gulay sa paligid. Pati na ang mga tiyo at tiyang namimili. Lahat sila ay biglang napatingin sa akin. Lagot na, yari na, tila may sumabog sa utak ko. Muntik ko nang mabitawan ang hawak kong repolyo na iaalok ko sana sa isang ale. Agad na tumulo ang malamig na pawis mula sa aking noo. Kahit sa panaginip ay hindi ko inakala na ang 6 na taon kong payapang pamumuhay ay sa araw na ito, magwawakas sa ganito ka nakahiyang paraan. Sa tapat namin, sa tabi ng Maybach, ang batang nakasuot ng maliit na suot at may bowtie, na mukha talagang isang maliit na bersyon ng isang sukladong boss, ay nakatitig sa amin na may parehong pagkagulat tulad ng anak ko. Pero may kasama itong pagsusuri at kuryosidad sa kanyang tingin. At sa likuran niya, muling bumukas ang pinto ng kotse. Unang lumabas ang isang mahabang binti na balot sa itim na medyas. Sumunod ang mukhang nakatatak na sa aking DNA. Isang mukha na kahit sa panaginip ay nagpapagising sa akin sa takot. Chin Bing, 6 na taon na, wala pa ring pinagbago sa kanya. Ang mukha niya ay kasing lamig ng yelo. Ang tingin niya ay parang nakakamatay sa lamig. Ang tanging pinagkaiba lang ay, sa sandaling ito, sa kanyang mukhang parating parang yelo, may lumitaw na isang maliit na lamet. Una munang napunta ang tingin niya sa mukha ng anak kong si Jiang Xiaoman na may kaunting putik. Isang maliit na mukha na kamukhang kamukha ko. Pagkatapos ay dahan-daang napunta sa mukha ng batang lalaking nakasuot. Dalawang magkamukhang lalaki. Yung isa, nakasuot ng maong na may mga tagpi. Mukhang galing sa putikan. Yung isa naman, nakasuot ng mamahaling suot na para sa bata. Parang isang prinsipe. Parang nagyelo ang hangin. Pakiramdam ko, umabot na sa 180 ang tibok ng puso ko. Dad, magsalita ka naman. May iba ka na bang pamilya sa syudad? Kinakalimutan mo na ba kami ni Wang Dahua sa baryo? Ano ka bang bata ka? Kailan pa ako nagkaroon ng relasyon kay Wang Dahua? Aso yun ng kapitan ng baryo. Agad kong tinakpan ang bibig ni Jiang Xiaoman. At pilit na ngumiti, kahit mas pangit pa sa itsura ng umiiyak. Bata lang ko, kung ano-ano ang sinasabi. Hindi ako pinansin ni Chin Bing. Ang mga tingin niya ay parang dalawang matatalim na scalpel. Unti-unting hinihiwa kami ng tingin niya, ako at si Jiang Xiaoman. Ang dalawang bodyguard na nakaitim sa likod niya ay tahimik nang nagsimulang palibutan kami. Takbo, ito na lang ang tanging nasa isip ko. Bigla kong inapakan ang silinyado ng tricycle. Ang luma kong kasama sa loob ng 6 na taon ay umarangkada na may alang ng ungol. Daladala ako at ang isang kargang gulay. Biglang humarurot pa abante. Hulihin siya. Narinig ko mula sa likuran ang malamig na boses ni Chin Bing. Leche, ako kaya ang tinaguri ang hari ng karera sa bundok Akina noon. Sinagad ko ang silinyador. Ang tricycle ay parang baliw na sumisingit sa makipot na daanan ng palengke. Natamba ang 2 tindahan ng prutas. Napasat ang sangkatutak na kamatis sa sahig. Ang sigawan at mura ng mga matatanda at ang ingay ng mga humahabol na bodyguard ay naghalo-halo na. Ang cool mo, parang sa pelikula. Tuwang-tuwang sumigaw si Jiang Xiaoman habang yakap ko siya. Anong cool doon? Tumatakas tayo para sa buhay natin. Pero, sa huli, hindi rin kinaya ng tricycle ko ang dami nila. Pagkalabas ko lang ng palengke. Isang itim na Land Rover ang biglang hamarang sa harap ko. Tuluyan itong hinaranggan ng daan. 2 bodyguard, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Ang bumuhat sa akin mula sa tricycle na parang kumukuha lang ng sisiw. Idiniin ako sa hood ng isang Maybach. Pahigpit na nakadikit ang pisngi ko sa malamig na pintura ng kotse. Hawak din si Jiang Xiaoman ng isa pang bodyguard. Pero hindi siya natatakot ni Katie Ting. Sa halip, nagbelat pa siya sa batang lalaking nakasot, si Chin Bing, na naka-high heels. Ay dahan-daang lumapit sa akin. Jiang Ji, binigkas niya ang pangalan ko. Hindi malakas ang boses niya, pero sapat na para manginig ang buo kong katawan. Matagal na tayong hindi nagkikita. Hirap kong itinaas ang ulo ko, at pilit na ngumiti ng mapanuyo. Chin Bing, nagkataon naman, namamalengke ka rin pala. Bahagyang kumaibat ang gilid ng labi ni Chin Bing. Hindi niya ako sinagot, sa halip, yumuko siya, at tiningnan si Jiang Xiaoman na hawak ng bodyguard. Iniunat niya ang kanyang kamay, na parang gustong hawakan ang mukha nito. Umiwas si Jiang Xiaoman, at maingat siyang tinitigan. Sino ka? Binabalaan kita. Huwag kang mag-ambisyong maging madrasta ko.
Kay Wang Dahua ang tatay ko. Lilinawin ko lang ulit, aso si Wang Dahua. Natigilan sa ere ang kamay ni Chinbing. Huminga siya ng malalim. Tumayo siya. Muling napako sa akin ang kanyang tingin. Ang tingin na iyon, para bang gusto niya akong katayin ng buhay. 6 na taon na ang nakalipas. Ang isinilang ko ay kambal. Ama ba? Napakakalma ng boses ni Chinbing. Pero sa ilalim ng kalaamang iyon ay isang bulkang malapit ng sumabog. Naramdaman kong lalong humigpit ang pagkakahawak ng bodyguard sa mga balikat ko. Ang umamin ay katumbas ng kamatayan. Ang hindi umamin ay kamatayan pa rin. Mas mabuti pang magmatigas na lang hanggang sa huli. Mabilis na gumana ang isip ko. Agad akong nagkunwaring gulat na gulat at inosente. Kambal, Ma'am Chin, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi ko po maintindihan. Itinuro ko si Jiang Xiaoman. Sinsero ang mukha ko. Pamangkin ko po ito. Namatay po sa isang car accident ang kuya at hipag ko. Dugot pawis po ang ipinuhunan ko sa pagpapalaki sa kanya. Hindi po naging madali. Habang sinasabi ko ito, sinubukan ko pang ang magpatulo ng ilang luha. Tingnan niyo po ang batang ito. Kamukhang kamukha ko, hindi po ba? Sabi nila, ang pamangkin daw ay kamukha ng tiyahin. At ang anak naman ng babae ay kamukha ng tiyuhin. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Hindi na nakatiis si Jiang Xiaoman. Dad, ano bang pinagsasasabi mo? Kailan ka pa nagkaroon ng kuya? Matagal nang wala sila lolo at lola. Punyeta, itong pahamak kong anak. Sa sobrang hiya, gusto ko nang magpalamon sa lupa. Ito ang birth certificate ni Qin Zhao. At saka, ang record ng ospital noong taon na iyon. Nakatitig siya sa akin ng mataling. Ayon sa record, ang sanggol na lalaki sa incubator B noong taon na iyon. 3 oras pagkatapos isilang, ay nawala. Ang pabaya ko, noong mga panahong iyon, puro pagtakas lang ang inisip ko. Nakalimutan kong sirain ang ebidensya. Nagkataon lang. Siguradong nagkataon lang ito. Hindi na nagsayang ng laway sa akin si Chinbing. Diretso siyang nagutos sa mga bodyguard. Dalhin nyo, balik sa Yunding Mountain Villa. Isa pa, kontakin nyo si Atty. Zhang. Gusto kong magpadana test agad. Opo, para akong isang kriminal. Kinalagad ako ng 2 bodyguard at isiniksik sa loob ng Land Rover. Binuhat din si Jiang Xiaoman papasok, pero hindi siya natakot. Papa, mas komportable itong sasakyan kaysa sa tricycle mo. Pero hindi kasing bilis ng sayo. Anong silbi ng bilis? Nahuli pa rin naman tayo. Walang nagsalita sa buong biyahe. Dumiretso ang convoy sa isang mamahaling subdivision sa labas ng syudad. Yunding Mountain Villa. Sa pangalan pa lang, alam mo nang napakamahal ng lugar na ito. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang villa na parang kastilyo. Pinapasok kami ni Jiang Xiaoman sa sala. Napakalaki ng sala, pwedeng magdaos ng sports fest dito. Nahihilo ako sa kislap ng crystal chandelier sa kisame. Pagpasok pa lang ni Jiang Xiaoman, nagtatakbo na siya sa tuwa. Ilang beses siyang gamulong-gulong sa carpet. Nakaupo si Chinbing sa pangunahing sofa. Tahimik na nakaupo sa tabi niya ang batang lalaki na nagngangalang Qin Zhao. May hawak siyang tablet, pero paminsan-minsan, sumusulyap ang mga mata niya kay Jiang Xiaoman na gumagaya sa tahol ng aso sa sahig. Ang laki ng pagkakaiba nila. Para lang expectation versus reality. Jiang Ji, sa wakas, nagsalita na si Chinbing. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ibalik mo sa akin ang 5 milyong kinuha mo noon. Tapos, iwan mo ang bata, at pwede ka nang lumayas. Kinabahan ako bigla, matagal nang naubos ang 5 milyong iyon sa pagpapatayo ng bahay, pagbili ng lupa, at pag-aalaga ng manok. Nagsilbi rin itong panggastos namin ni Jiang Xiaoman sa loob ng 6 na taon. Halos naubos na lahat, pero ang mas mahalaga, ay ang iwan ko si Jiang Xiaoman. Tiningnan ko ang batang nagtatakbo sa carpet. Ang anak kong tawa ng tawa na parang walang problema. Sa loob ng 6 na taon, siya ang anak na dugot pawis kong pinalaki. Huminga ako ng malalim, at sa unang pagkakataon, tinitigan ko si Chinbing ng diretso sa mata. Ang pera, hahanap ako ng paraan para maibalik sa'yo. Pero si Xiaoman, anak ko siya, anak mo. Tumingin si Chinbing na para bang nakarinig ng isang malaking biro. Huwag mong kalimutan, ang kontrata natin. Isa ka lang gene provider. Wala namang nakasulat sa kontrata kung ano ang gagawin kapag kambal ang ipinanganak. Matigas kong sagot sa kanya. At saka, noong panahong iyon, napakahina ng katawan ng batang iyon. Sabi pa nga ng doktor, baka hindi siya mabuhay. Ako ang nagdala sa kanya sa probinsya. Ginamitan ko siya ng AMES at mga halamang gamot. Paunti-unti ko siyang pinakain para lang mabuhay. Nagsasabi ako ng totoo. Premature si Jiang Xiaoman noon. Payat na payat at napakaliit. Ang iyak niya ay parang sa isang kuting. Kaya ko siya itinakas. Kalahati ay dahil sa pera. At ang kalahati ay dahil natakot ako na baka pabayaan lang siya ng walang puso niyang ina. Bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Chinbing. Pero mabilis ding bumalik ang pagiging malamig niya. Wala akong pakialam sa proseso. Ang tinitingnan ko lang ay ang resulta. At ang resulta ay, ninakaw mo ang pera ko. Ninakaw mo ang anak ko. Tumayo siya. Tinitigan niya ako mula sa itaas na para bang hinuhusgahan ako. Bago lumabas ang resulta ng pagsusuri, huwag na huwag kayong mag-iisip na umalis kahit saan. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Sa unang araw ng aming house arrest sa Kastilyo, naranasan ko kung ano ang tinatawag na nakakabagot na buhay ng mayayaman.
Binigyan kami ni Qingbing ng isang guest room